Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at tradisyon. Ngunit sa araw na ito, tututukan natin ang iba't ibang putahe na nagbigay lakas at nagpadighay sa iba't ibang pamilyang Pilipino. Pagkatapos ng aming klase sa Philippine Christian University of Dasmariñas, kami ay tumungo agad sa Salakot sa Silang Cavite upang matikman ang iilan sa kanilang mga pagkain na hango sa Pinoy cuisine. So bakit nga ba Salakot yung napili naming puntahan? Well, isa na rin kasi sa factor yung nostalgic vibe niya. Kasi pwede kang kumain sa loob ng mga bahay kubo na hindi mo nakaraniwang makikita sa panahon ngayon. At nag-o-offer din sila ng mga authentic Filipino dishes na makikita ninyo mamaya. Kaya tara na! Ano pang hinihintay nyo? Hello mga kalakbay! Mabuhay! At finally, dumating na din ang mga food. So, meron tayong pinakbet, kare-kare, salted egg rice, and sinigang na bulalo. So, bakit nga ba natin in-order tong salted egg rice? So, speaking of itlog na maalat, alam nyo ba na ang Bulacan ay top producer ng itlog na maalat sa Pilipinas? Ano mo nalaman? So, ang sangkap ng salted egg fried rice is bahaw, which is the kaning lamig, itlog na maalat, bawang, sibuyas, mantika, green onions o spring onions, and mantikang may butter or margarine. Tama! Ko lang. Just a fact. Kare-kare, alam niyo ba kung saan galing? Saan? Kare-kare. Nanggaling siya sa word na curry. Kasi, nung unang panahon, or panahon ng mga Kastila, na yung mga sundalong Indian, inimbento nila yan. Tapos, dati, wait lang kasi ito, yung kare-kare, dati siyang maangang. Yung, ano yung mga Indian is mahilig sila sa maangang. So, kasi, nahihirapan ako magsabi, pero dahil sa brace ko, pero okay lang yun, di ba? Di ba? Ang mga sangkap ng crispy bagnet kare-kare is bagnet or crispy pork belly, giniling na mani o peanut butter at sweaty oil, gata, bawang at sibuyas at ginisang bigas. At ang mga gulay naman neto is talong, sitaw, pechay o kangkong, puso ng saging, and ang puso ng saging is optional, and ang sauce neto or yung sausawan is bagoong alamang. Tapos, ayun nga, para maging, maging Filipino cuisine, pinalitan ng peanut sauce. So, So, yun nga, kaya siya naging Filipino cuisine. Pero galing niya sa Indian, pero maangang siya dati. So, next. How about this one? Betty. So, yun nga. So, we have pinakbet. Bet, do you know what is pinakbet? Pinakbet means pinakibet. Ay. Okay, game na. Okay, game. So, ang mga sangkap ng pinakbet ay kalabasa, talong, sitaw, ampalaya, okra, kamatis, sibuyas, bawang, and bagoong alamang. Of course, the baboy, which is the bagnet, and tubig at paminta. Okay lang ba yan? So, we had pinakbet. So, pinakbet means pinakibet in Ilocano. In Tagalog, which means shrinken or pinaliit. So, yun nga, vegetable.
with bagoong. Mas masarap siya i-pair sa bagoong. Ito. Share ko lang. Ito. Ano to? Ito is, alam niyo ba sabi ng lola Alam. ko? Oh. Ang tawag dito sa dish na Punta na to, tayo sa lola mo. Negros Occidental. Bakit ba sabi ng lola ko yun eh? So, sabi ng lola ko, sabi ng lola ko na galing sa Negros Occidental, ang sinigang bulalo, ang tawag sa kanila is kansi. So, ano siya, food fusion siya ng sinigang tsaka bulalo. Yun. Kaya siya tinawag na kansi or ano. Pero dito sa atin, sa Manila or dito, ang tawag sa kanya sinigang na bulalo. Pero sa Negros Occidental, ang tawag sa kanya is kansi. Ang mga sangkap ng sinigang na bulalo or yung kansi is, first is ang bulalo, ang part na dito is yung beef shank na may buto at utak or yung bone marrow. Then yung pampaasim is yung part ng sinigang, sampalok o sinigang mix. And ang gulay is sitaw, kangkong, labanos, okra, kamatis, sibuyas. And ang pampalasa is asin, paminta, patis. And it's optional. Ito. Alam niyo yan. Ano siya? Alam niyo yan. Yan. So, turon with langka. So, Galing yung dalawa. variation siya ng turon, but the original turon is ito ang kalimutan ko. So, ang sangkap ng turon with langka, saging na saba, langka, asukal, lumpia wrapper, mantika, at tubig at konting harina. Bakit nga ba siya tinawag na turon? So, Saan ba kasi nakukuha yung mga ganyan? originated siya by Chinese Parang na ilagay kayong dalawa. S-A-T-U-R-R-O-N, then Turon. as in turon. Turon. But, ano siya, na-influence din siya ng Chinese. So, we have turon. Okay. So, yun lang. Fun fact lang about turon. So guys, let's eat! Ang galing nyo naman dalawa. Let's eat na nga eh. Let's eat na. Okay, let's eat mga kapet. 12 seconds later. Tara, ano tayo? Ang napatalo dito eh. Balak mo. Yeah, ano dyan? Let's go. Wait lang, yung bagnet. Yung bagnet. Bagnet? Bagnet pa ba? Sige na. So Guys! yung bagnet. Ako na. Tapos na kayong AI duo. Okay. What is bagnet? So, bagnet ay isang pinritong baboy. Tapos, from Ilocos. And ang tawag dito is chicharon with laman. Okay, saan na tayo? Sarap. Okay, let's eat. Sige na nga, tara. Okay. Let's go. Okay. Ano yung close-up nila? Totoo ba? We! 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 Diba? Ano? Ayan eh. Pero kidding aside, ang nais lamang namin iparating na ang bawat putahe na nagtatawid sa ating gutom araw-araw ay may kanya-kanyang pinagmulan at katangian. Ano na mga mamamayan? Tama na muna siguro sa samgyup, milk tea, ramen, o kung ano pa. Oras na upang tangkilikin ang sariling atin. Hanggang sa muli mga kalakbay. Bye!